Hello there. Magandang araw mga kababayan. I'm here with my channel, Just TV. At meron tayong unang episode sa ating Just TV, which I called Let's Talk About Whatnot. Ano ba yung mga dapat natin pag-usapan? Magandang topic ngayon kasi pinag-uusapan nila yung paglilimita ng Canada sa pagkuha ng mga student visa o student permit. Tapos parang papauwi na rin. Siyempre pag natapos yung mga contract ng ibang mga foreign worker nila, kasama tayo ng mga Pinoy doon, ay pauwi na rin. So maalala ko way back 2014, ganyan din yung nila nangyari sa wife ko noon. So kung ako tatanungin niyo, parang may cycle yan. Kaya ako naman ginawa itong vlog na to kasi baka mamaya interested pa rin kayo pumunta rito sa Canada, diba? And tignan natin ano ba yung mga nakikita ko na kaiba, na pwede ko sabihin gusto namin sa paninirahan dito sa Canada in 18 months, almost 2 years. Yan. Pero bago yun, siyempre, may mga ilang bagay akong gustong linawin na madalas nakikita nyo sa social media, napapanood nyo, at parang pangit yung nagiging, actually pangit talaga, hindi maganda yung imahe na binibigay sa atin na dahil nag-aaway nga minsan sa social media, di ba? Sabi nila, punta kayo sa Canada, naghihirap kayo, etc. etc. Ang mahal din ng gastusin, ang mahal ng bilihin. Naalala ko tuloy isang vlogger, sabi niya, parang kumain sa isang restaurant, no? Ang mahal, $15 ang isang order. Pero sa totoo lang, yung isang order dito, pang 2 tao yan. Ako, yung wife ko, naghahati kami kasi ang daming rice, ang dami ring drinks, saka yung ulam, hindi ganun karami. Pero yung drinks, saka yung rice, pang 2 tao pag yung sa natin, sa sukat natin. So anyway, meron ako inihanda na gusto kong bigyan ng konting linaw yung mahal ba ang bilihin, mura ba, yun ba sa restaurant. Doon lang muna tayo, pero pa yung ibang mga bilihin na groceries natin dito. Sabi ko nga, kung tourist ka at ang pera mo ay galing sa Pilipinas, parang mahal talaga yun kasi from peso, i-convert mo siya to Canadian dollars. Siyempre, liliit yung pera mo. Pero kung dito ka na sa Canada nagtatrabaho at dito ka na bibili, siyempre, andito ka. I think, relatively, hindi naman siya ganun kamahal. Kaya tignan natin, yung mga kaibigan kong mathematics, bibigyan ko, ratio and proportion lang ito, simple, diba? Bibigyan ko ng isang sample kasi kung madalas pag lumalabas kami, gusto ko yung palabok, namimiss ko kasi yan. Siyempre sa Jollibee, hindi ko pinapromote yung Jollibee kasi hindi naman ako bayad, alam na akong bayad dyan. Gagamitin lang natin na sample. Dito kasi, pagka bumili ka ng palabok, ang presyo niya is $15. I'm not sure kung ito pa rin yung presyo niya sa Pilipinas, pero nakita ko 205 pesos with chicken yun, saka with drinks. Yan. 205 against $15. Siyempre, pag kinonvert mo si $15, multiply mo by 40, papalo ng 600, di ba? So, 600 pesos, 205. My God! What not? Ang mahal, di ba? Pero tingnan natin in a mathematical way. Tingnan natin kung mahal nga ba. Halimbawa, kasi nagtatrabaho sa Pilipinas, sumusweldo ka ng 1,000 per day. Ikumpara natin dito sa palagay ko hindi naman ganun kalit yun, yung 1,000 per day. So that's 20,000 per month. Then sa Canada, let's say you are earning $18 per hour. Yung 18 parang average yan kasi mababa rito 16. Tapos siyempre yung 18 parang pwede okay na, di ba? So ang magiging total mo na 144. Yan, meron ako dito. Nahirapan ako dyan . So, halimbawa, kunin natin yung percentage. Kung sumusweldo ko ng 1,000 per day,
pesos per day. Ilang porsyento ba pag bumili ka sa Jollibee ng chicken, ano to? Palabok. Chicken with palabok. Ilang porsyento ba? Yung 205. So, dito kasi kinuwenta ko. Siyempre, lalabas, ano? So, ayun yung 100%. Yung 1,000 yung sweldo mo. The 1,000, ayan. 100, i-cross multiply yan eh. 100 multiply by 205, 20,500 divided by 100% para makuha may percentage niya doon sa 1,000. So, that's 20.5%. So, that means, ikalimang bahagi ng 1,000 ay, tama ba? Oh, 20% eh. So, ikalimang bahagi ng 1,000, yung pambili mo ng palabok with chicken. Ikalimang bahagi. Diba? Kasi 20 plus 20 plus 100%. Eh, sa Canada, sumusweldo ako naman ng $144 per day, which is $18 per hour. 144 yan against 15, saka unknown. 144 is the 100%. So, 100 times 15. So, divided by 144. Shortcut na natin. Ang lalabas is 10.41%. O, diba? So, in this case, kung titignan nyo, hindi, mas mura pa dun sa purchasing power ng sweldo mo. Kasi, yung 1,000 mo, ilang palabok lang mabibili? 5. Tama ba? O 5. Yung $144 mo, nakita mo sa isang araw, makakabili ka ng 10. O. Diba? So, kung titignan mo, compared or against dun sa sweldo na kinikita mo sa Pilipinas at kinikita mo rito sa Canada, eh, pwede ko sabihin na mas mura pa rin yung pagkakabili mo sa palabok yung chicken. Kasi 10% lang ng sweldo mo ang magagastos mo. Kasi sa Pilipinas, 20% nung sweldo mo yung magagastos mo. So, ganun. So, yun yung mga nakikita ko lang. So, anyway, marami pang iba. Tulad ng ibang mga kaibigan natin na nasa social media rin. Hindi ko makita yung relevance, yung logic nila minsan na pag uuwi ka sa Pilipinas, ang gagastusin mo kunwari ay 500,000 pesos. At sabihin na natin mga $12,000 dito yun. Kasi, hindi ko makita. Ba't kailangan mo i-convert pa siya? Diba? Hindi mo na kailangan i-convert yun. Kasi andito ka sa Canada, yung kinikita mo is Canadian dollar. Huwag mo na i-compare na gano'n kasi incomparable eh. Hindi pwede i-compare. Halimbawa, 1,000 per day sa Pinas. Doon mo naman gagastusin sa Pilipinas. Ang bibili mo doon mga talong at itlog na ando sa mga tindahan, pundahan. Dito kumikita ka naman ng $144. I-convert mo pa yung 144 mo sa pesos para lang makita nila na yung 144 mo ay ang laki. Hindi, walang relevance yun. Dito ka gumagastos eh. Kung $1,000 yung kinikita mo per day, yun. That's really big. Diba? Pero kung halos pangkaraniwan lang din yun ng mga sweldo, hindi mo na kailangang parang exaggerate pa na ganito yung ginagastos mo. Dollar yung presyohan dito eh. So, hindi ko alam. Explain. Kung sino pa gusto niya ipaliwanag niya ba't kailangan mo i-convert sa peso. Unless nagtatrabaho ka dito na mag-isa, yun, at nagpapadala ka sa Pilipinas. Pero bigat nun. Kaya yung mga kakilala ko iba nakikita ko, 2-3 ang trabaho, mga nag-iisa lang dito yan, walang pamilya. Kasi pag ang mahal talaga dito sa totoo, yung bahay talaga. Pag mga 2 bedrooms, tulad dito sa amin 2 bedrooms, mapalo ng $1,400 yan. Yun yung pinakamalaking kumakain ng Yun ang talagang mahal. Nagpapamahal.
dito sa Canada. Maliban dun, kung matipid ka naman, hindi naman ganun kagastos, kaya mo namang nakaipon din. So ayun, sa mga susunod meron pa tayong mga i-discuss ano yung mga gusto namin dito. Halimbawa, personally kami, ano yung nagustuhan namin. Kasi hindi naman kami nahirapan dahil magkakasama naman kami, kasama ko yung buong pamilya ko. Sumunod kami dito, yung wife ko yung nauna. So, hindi malungkot dahil kasama ko ang pamilya ko. Pero pag mag-isa ka, ibang usapan yun. Shit, mainit na po yan. No? Yun. Ibang usapan yun, malungkot talaga yan pagka mag-isa ka. Tapos, yung mga kamag-anak mo sa Pilipinas, kailangan ko ng laptop kasi mag-aaral ako ng hindi pinupulot dito ang pera. Putris kayo. Ang hirap ng pera rito kung makahingi kayo tapos akala mo ba may patago? Hindi naman lahat. Pero minsan, yun yung mga papanood ko, nakikita ko tsaka naririnig ko Nakakalungkot dahil hindi ganun kadaling kitain pera rito. Ako hindi ko kaya yung double job. Patay katawan yun sa totoo lang. Yung mga may kamag-anak sa inyo dito na naka-double job tapos nagpapadala sa inyo, ganito yung setup nila. Papasok ng alas 3, may mga 10 hours shift dito hanggang alas 12 ng gabi, alauna. Tapos uwi yan, matutulog. Ay, mga 4 na oras, tapos papasok na naman sa isang trabaho nila. Pag malakas ka pa, bata ka pa, okay yun. Maring kaya pa nila. Pero katawan mo ang magsasuffer dyan sa mga susunod. But anyway, let's talk about whatnot. Sana mag-subscribe kayo. May marami pa tayong ibang mga pag-uusapan, ibang bagay sa mga susunod. Ano yung mga nakita ko dito sa Canada? Ano ba yung mga okay dito? Ayun. Saka natin. Sa susunod na episode natin. Ito naman, initial episode ko lang. Siya nga pala, itong channel na to, matagal na to. Kung titingnan nyo, 2013 pa, hindi. Kaya lang kasi parang personal lang namin siya noon. Hindi pa uso nun yung sa YouTube na, ginagamit lang namin para sa wife ko, para mapanood na yung anak ko noon. Nag-iisa pa lang. Yun, mag-video ko. Kaya hindi ko inalis yung iba kasi baka sabihin nila, bago-bago lang ng channel mo. Matagal na po, kaya lang hindi ko siya, sabihin na natin, hindi ko siya, masyadong pinagtuunan ng pansin. Yan, salamat po. Have a good day.